Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ito, pag-usapan natin. Mga kababayan, VP Sara Duterte, mukhang tatapusin na po talaga netong si Ramil Madriaga. Dahil mas marami pa daw po siyang ilalabas laban po dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, no? Kayo po ba ay papayag kung sakali, no, na ito pong kaso ay itaas dito po sa ombudsman mga kababayan at imbestigahan ng ombudsman? No? Kayo po ba ay papayag po ba dyan? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? At syempre, bago natin umpisahan ang ating talakayan ngayon, mga kababayan, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga kababayan, grabe. No, sabi po ng abogado nito pong si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay marami pa po itong ilalabas na pasabog. Laban po dito kay VP Sara Duterte. Kung matatandaan natin mga kababayan, no, ito daw pong si Madriaga, ayon po sa report, ay matagal pong nakasama at nagtrabaho po sa pamilya Duterte. No? Matagal daw po ito nagtrabaho sa pamilya Duterte at ito po ay nagsilbing bagman po ng mga Duterte at netong si VP Sara. Dahil meron nga daw pong di umano na 1 bilyon. No? Iniabot daw po para kay Sara Duterte yata yan, mga babayan. At kinumpirma daw po yan ng dating Pangulong Duterte na natanggap na daw po ang pera. Grabe, no? Ano pong pinagkaiba netong ni Madriaga, mga babayan, dito po sa mga testigo, no, ng mga nasa kabila, ng mga DDS, mga babayan, no, netong mga testigo laban po sa administration. Talakayin natin yan mga kababayan, no? Bago natin ilabas tong video na to. Alam nyo kung anong pinagkaiba po netong si Madriaga doon sa mga nagbabato ng aligasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Una, si Madriaga po mga kababayan, no, ay nandiyan, nakikita natin. Diba? Nakikita po natin si Madriaga naglabas ng testimonya. No, at pangalawa, may abogado po siya. No? May abogado po si Madriaga. Okay? Hindi po kagaya netong si Orly Gutesa na iniharap po, no, sa Senate Blue Ribbon Committee na matapos po maglabas ng kanyang statement, mga kababayan, no, at sinasabi nga, no, na peki daw, no, yung kanyang mga pinirmahang affidavit. Peke daw yung notaryo, mga kababayan. No? Yun po. Si Gutesa. At ngayon, hindi na rin po makita itong si Gutesa, mga kababayan. Nakita ninyo kung ano yung sinasabi ko po, naintindihan ninyo, mga kababayan, no, na meron pong mga tao na lumalaban dito sa mga Duterte at bumabaliktad na, no, dito sa mga Duterte, mga kababayan, pero nandiyan po sila. Nakikita natin. Hindi nagtatago. Kahit pa alam niya, mga kababayan, no, na anytime ay pwedeng may mangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Whereas ito pong si Gutesa, mga kababayan, ay hindi po makita. Diba? Pangalawa, ito pong si Madriaga ay may sariling abogado. No? Si Gutesa po ay wala, mga kababayan. Basta iniharap lang siya, nagbigay ng testimonya, ng affidavit, at bigla na po siya naglahong parang bula. Ganun po ang nangyari. Okay, so ito, panoorin natin to mga kababayan, at kayo na po mismo ang magbigay ng inyong mga opinion at i-comment nyo po dyan sa ibaba. Okay? Let's go. Na-i-refer na sa ombudsman at maraming mga earth-shaking allegations doon. Makakausap po natin ang kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Palad para malaman kung ano pa ang pangyayari, ano ang pwede pang mangyari dito po sa affidavit na isinabmit ni Ramil Madriaga. Attorney Raymond Palad, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan.
Good morning po sa inyong dalawa at sa mga tagapakinig ninyo. Thank you Good for morning, having attorney. me. Opo. Thank you Our so much. pleasure. Morning, sir. Apo, thank you for your time, sir. Let's talk about ditong bombastic na sinabmit ni Ramil Madriaga. Opo, ito ay nai-refer na sa ombudsman. Ano po? So, Opo, kahapon po. okay, essentially, ano po ang kine-claim ng inyong kliyenteng si Ginoong Ramil Madriaga sa kanyang affidavit? Well, ang pinaka mahalagang content niyan, it shows the pattern ng pick-up and delivery ng mga pera which he claimed to be coming from mostly sa Pogo connected people, mga Chinese. Mhm. Meron din siyang binanggit na at one time, inantay niya yung pera sa paligid ng Ultra dun sa area ng DepEd at nakita niya yung dalawang DepEd vehicles na may 4 na duffel bag ng pera na inutos sa kanya, i-deliver niya sa iba't ibang location. So, connected din yung kanyang statement doon sa magnetic lifter na matagal nang iniimbestigahan kung sino yung mga nasa likod nito. And other matters na siya lang talaga ang nakakalam because of his dealing dito sa Magamang Duterte po. At Alam nyo mga kababayan, dapat siguro harapin na to ni Sara Duterte. No, at kung madadawit man po ang buong pamilya o itong mga magkakapatid na Duterte, dapat po siguro harapin na nila tong kaso na to mga kababayan. No, kasi naghahanap na ng kasagutan no ang mga kababayan natin. Dahil dito po sa mga aligasyon na to. Same thing, no? Na ibinabato na itong mga DDS. Ang gusto nila mangyari, mga babayan, ay imbestigahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga mon? Ilabas ninyo yung mga ebidensya. No, hindi yung mga planted na evidence. Hindi yung mga ebidensyang puro salita lang. Hindi yung kagaya ng ebidensya ng mga maleta na hindi mo alam kung may laman ba talaga o meron. O wala. Diba, mga babayan? Ito po. No? Ito po. May mga ilalabas na ebidensya. 'Di ba? Dapat siguro sagutin na 'to, no, ng mga Duterte, hindi yung haharangin. No, yung kaso, hindi yung ang dami nilang sinasabi kasi alam naman natin, no, na ang taong bayan ay naghahanap na po ng kasagutan sa kanila. Naghahanap na po ng kasagutan doon sa mga aligasyon laban po sa kanila, mga babayan. 'Di ba? Hindi po pwede yung tikom na lang sila at lagi na lang babalikan na lang nila ng puro salita, mga babayan. Di ba? Kagaya niyang impeachment na yan na walang nangyari. Di ba? Dahil naharang po sa Senado. Di ba? Dapat sagutin na. No? Meron ba o wala para magkaalaman na? O sabi nga ng iba mga babayan natin, baka natatakot na po. No, etong mga to. from a historical standpoint, si Ginoong Madriaga po ay dating aide ni Davao City Mayor at ngayon ay Vice President Sara Duterte ng ilang taon po. Ang base sa interview ko sa kanya, sabi David niya, nagsimula niya makilala si then Mayor Sara around 2018. But we never use actually yung word na aid. No? It's more on kung titingnan natin parang trusted, confidante. Na later on nga, because of this bombshell, tinatawag na siyang bagman. Pero never ho siyang naging employee sa payroll. We never mentioned him as talagang close in security. Hindi po ganun yung pagkakadescribe niya doon sa trabaho. Kailan po siya nawala sa employment o yung pagtatrabaho under VP Sara? Around 2023 po, nung magsimula na siyang atakihin at siraan daw sa programa ni Attorney Harry Roque dahil nga nagsimula na yung demanda ng mga land, yung mga farmers dun sa Bataan, sinamahan ni Ramil na magsampa ng kaso sa Ombudsman against Attorney Roque for falsification and Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Doon na nagsimula yung dumistansya na siya kay VP Sara dahil nga dinidemanda na siya mismo ng former presidential spokesperson na si Attorney Roque. Doon na lumamig yung kanilang samahan. Totally, kumalas na siya ron nung time na yun. Opo. Attorney, napakadaming bombshell ng itong affidavit ni Ramil Madriaga. Wala pa po ba siyang natatanggap na threat to his security and life? As we
based on our discussion on December 8, wala naman po. Mhm. Sabi niya nga, doon sa may BJMPO kasi, magkakasama sila ng co-accused niya sa isang selda. Mhm. So sabi niya, attorney, ang worry ko lang pag biniyak or in-split yung grupo namin, doon ako kakabahan. Mhm. Pero as long as na magkakasama sila ng co-accused niya, safe naman po siya. Mhm. Kasi yung mga co-accused niya po, kapwa niya rin iglesia daw po. Mhm. So secure naman po siya. At hindi naman po siya basta hinaharap ng BJMP kung hindi niya approvean kung sino yung bisita niya po. Ah, Okay, so iglesia din pala siya, mga babayan. No, miyembro din siya ng INC. so nasa kustodiya na po siya ng BJMP. Matagal na po, nung ano siya, because of the kidnapping case niya noong 2023 po. Oh, yun pala. And yung kidnapping po, what does that involve po? Sino nagsampa? Ano yung aligasyon? Nagtatrabaho po siya at sideline work po bilang private security ng isang pamilya which he claimed to be pogo engaged din yung mag-asawa. Mm-mm. And yung mismong pamilya na yon, ang nag-akusa sa kanya, nakinidnap niya yung relative. Doon po nagsimula yon. And ang naglo-lawyer po dito as private prosecutor dito sa pamilya, sa Chinese family na to, si Attorney Roque. So, ganun po kabigat yung away nila na si Attorney Roque nagpo-prosecute sa kanya ng kidnapping. Matik, mga kababayan, di ba? Matik na yan. Palakpakan natin. No? Palakpakan natin ang drama nila. Kakilala. Tapos sila abogado, tapos sila rin yung nagpo-prosecute, mga babayan. Di ba? Ang galing. Si Remel naman ang nagati sa mga farmers para kasuhan si Attorney Roque doon sa ombudsman. Naging personal na po yung lidwaan nila. Dahil po doon sa personal na hidwaan na yon, ang pakiramdam ni Ginoong Ramil Madriaga, pinaburan ni VP Sara si Harry Roque imbis na siya. Kaya Ganun po yung, yes, ganun po yun. Meron daw pong time na isinama ni Ramil Madriaga yung mga farmers sa office ni BP Sara pero hindi sila hinarap. So tinulungan niya magsampa ng kaso sa ombudsman, criminal case. Then yung pinsan niya, si Rosendo Madriaga, nag-complain din sa ombudsman versus Attorney Roque ng violation of the Anti-Torture Act dahil kiniklaim niya sa kanyang salaysay na inubig, kinuryente siya sa utos ni Attorney Roque at sa harap ni Attorney Roque at nung pamilya Luso. Nung malipas si Rosendo, inalis na sa custody ng PNP at naligtan na sa DJMP, nagsampa din siya ng reklamo. So, imagine mo yung situation na yung magpinsang Madriaga, dinidemanda si Attorney Roque, and si Attorney Roque prosecuting Madriaga for kidnapping. So, ganun na kalalim yung gilwaan talaga ho nila. okay. Pero yung if we connect the dots, Attorney Paladano, parang ang kaaway niya si Harry Roque, pero itong affidavit niya laban kay VP Sara. Bakit po nagkaganon? I mean, usually, 'di ba, yung kalaban mo, yun ang dedemandahin mo. Pero nasabit na dito ang naging principal dito, accused is si VP Sara. Yes po, kasi ang talagang katwiran daw niya, sabi niya, nagsilbi siya ng buong puso, minahal niya daw yung mag-ama, pero sa kanyang pananaw daw po, dapat managot yung may kasalanan sa batas. Kaya sabi niya, alam niyang maraming matatamaan dito, pero handa daw siyang panindigan to. At sa mga susunod na araw po, meron pa hong isang lalabas na salaysay yan. Meron pa. Na karagdagan niya dun sa mga kwento niya na mas malalim pa yung involvement po. Aba? Sa tungkol pa rin po ito sa mga Duterte. Tungkol pa rin sa Duterte, saka doon sa mga additional person na nakinabag doon sa deliver ng pera at kung saan niya kinukuha. Marami po siyang nalalaman So sobrang dami po nang nalalaman kami na po itong nahihirapang i-ayos yung salaysay niya dahil masyadong sensitibo yung mga bagay niya. Kailangan pa namin i-check po. Bakit po bakit hindi siya pwedeng manumpa o kaya magbigay ng salaysay sa ICI? Walang kinalaman sa flood control projects po itong mga kanyang mga sinasabi. Wala po. Okay, so talagang sa ombudsman ang tungo po. Okay, according to the Vice President, to be fair, sabi niya, this referring to the Madriaga statement, this is another fishing expedition meant to divert public attention away from the public works corruption scandal. How do you assess this statement from the Vice President?
Yun po yung mga tawag natin na general denial po, no? Tama. Sa argument po kasi Tama. lalo sa husgado, you cannot simply deny na sasabihin mong political attack lang yan, orchestrated effort to malign yun. Hindi ko ganun ang pagsagot niyan. If you are charged specifically ng mga acts, you have to deny it. So far, mula nang lumabas yan, hindi niya humadinay yung kanilang relationship bilang magkakilala. In fact, pinapanindigan ni Madriaga na yung isang anak ni Sara, inaanak daw niya. Nako. Meron pa silang pinagsamahang ninong at ninang silang dalawa doon sa attack sa anak ni Attorney Kilala ng ombudsman. So, ganun kalalim yung relationship nila. And you have seen photos na nagbi-video conference silang dalawa, Zoom meeting, dalawa lang sila. So, those are things na hindi mo ma-deny na magkakilala sila. So, yung credibility ng tao dahil may kidnapping case should not affect yung credibility ng kwento niya. Kasi all persons naman can be witnesses. Remember, wala pa siyang kasong kinakaharap na convicted siya. Oo. The first kidnapping case was dismissed by the Supreme Court. The second pending kidnapping case, kaya po niyang harapin yan. Base doon sa kanyang mga kwento sa akin, may mga witnesses siya na talagang feeling niya makakalusot siya rito sa kidnapping na to dahil wala raw merito. So, dadagdagan niya ho yan, mapapatunayan niya daw yan. Sabi niya sa akin, ang challenge niya, attorney, kunin mo ang cellphone ko, ilalabas ko lahat ng ebidensya sa sinasabi ko. Attorney, one short, Rica. Attorney, totoo ba na binisita ni Vice President Sara si Madriaga sa kanyang detention center? Yes po, ang base doon sa huling salaysay niya na nakita ko kagabi na may pinorward sa akin, 2 beses daw, yung isa late na ng gabi. Confirm po yan. Meron pong nag-interview kay Madriaga through, ang ginawa po yan, nagpadala ng email sa akin ng mga tanong. Sabi ko, ibibigay ko sa kliyente. Sinagot naman ni Ramil Madriaga at na-receive ko yung mga sagot niya kagabi. And he confirmed in his own handwriting. 2 beses siya binisita ni Bibi Sara. Pero yung isa, sabi niya sa akin, hindi niya na hinarap. Attorney, Attorney, sabi po ninyo kanina, no, mayroon siya sa mga ebidensya sa kanyang cellphone. Nakita niyo na po ba ang mga ito? At sa tingin niyo po ba ay admissible ito sa korte? Dahil ang dami po ng mga allegation niya from drug war to pogo involvement to drug cases. Tingin po ninyo ay papasa yung kanyang mga hawak na ebidensya? Basta makuha namin yung cellphone at ma-forensic examination po. Admissible po sa korte yan. Pero no tayong tinatawag na electronic evidence na once na ipresenta sa court at magtestigo po yung agency na nag-conduct ng forensic examination, tinatanggap po sa korte yung laman ng mga tinatawag namin electronic evidence, yung mga call logs, mga text messages, mga photos. Kahit kung i-delete natin sa phone natin ngayon yung ating text o yung mga pictures, pag pinorensic po yan, mariretrieve po yan. Alright, sige po. Maraming salamat, Attorney. Alright, so yung mga kababayan, no, mukhang eto na. No, eto na. Kababayan, ang sinasabi nga po nung ibang mga kababayan natin, ang katapusan. Eto na ba ang katapusan ni VP Sara Duterte? No, eto namang mga panibagong pasabog po ni Madriaga na kung saan may mga ebidensya daw po, mga kababayan, no, na ilalabas laban dito kay Sara Duterte. Okay, so ano pong masasabi ninyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs. It's a Mobs TV. Peace. I'm out.